Itong community na to is a community wherein magtutulungan po tayo. No? Magtutulungan tayo inside that community. Example, may challenges na nai-experience itong ganitong negosyante. Pwede niyang i-post doon, no, sa page natin, sa community natin. And malay natin, 'di ba? Isa sa mga kasama natin sa community ang makapagbigay linaw dun sa problema natin o makatulong doon sa problema na nai-experience mo sa negosyo mo. And sa nararanasan mong problema ngayon sa negosyo mo at gusto mong masolusyonan 'yan, dapat nandito ka lagi. Libre naman eh. Hindi ho masamang makinig. Hindi ho masamang makipag-participate. Blessings will overflow. Alam nyo guys, sa totoong buhay, okay mga okay. You have to mingle and get along with successful Hindi mali yung people. negosyo, mali ka lang na may-ari doon sa negosyo mo kasi complacent ka. Napaka-importante ng mga ganitong venue para at least kahit papano yung mental health natin is makatulong po kami. And then of course, makakuha po kayo ng idea, no, kung ano pa yung mga po pwede nating adjustment or po pwede nating gawin sa negosyo po natin. So what is actually our purpose in conducting this attended? Alam ko marami sa inyo yung uma-attend dun sa mga libre-libreng training, no? Kaso nga lang bandang huli kasi, ang usually ginagawa ng mga facilitator is they're actually upselling additional courses o nagbebenta sila ng panibagong training na naman ulit, no? Para at least makapag-hook sila ng mga mag-a-attend or mag-i-enroll doon sa program nila. So ang good news is, hindi natin gagawin yan. So kung kaya namin ipaglingkod sa inyo, i-squeeze nyo yung utak namin, i-transfer namin sa inyo yung knowledge namin, ibigay namin sa inyo yung mga valuable information totally for importante that we have to set our mind and ourselves na magko-commit talaga tayo dito sa gagawin natin. Kasi matagal na tayo nagrereklamo eh. Tama? Bakit ba ganito yung nangyayari sa business ko? Bakit hindi ko alam ang sagot? Bakit sila nakakapag-operate sila? Bakit ako hindi? Bakit sila nakakabenta? Ako wala ng benta? Bakit sila tuloy-tuloy ang negosyo? Bakit ako hanggang ngayon wala pa rin? Bakit sila nakakapag-expand? Hanggang ngayon ako wala pa rin? 'Di ba? Yan yung mga tanong sa isip natin eh. Na minsan, nai-insecure tayo dun sa ibang mga negosyante na kahit, alam mo yon, anong nangyayari dun sa sitwasyon ng ekonomiya natin or ng bansa natin, they are still earning, di ba? Baka nandito yung sagot. Kaya nga, marami ho sa uma-attend sa ganitong klase ng training, ng seminar, usually we've experienced this, no? Sinabi nila, uy, umattend ako sa course eh. 14 days, grabe. Pero sa totoo lang, wala naman talaga ako napulot eh. Wala naman ako natutunan. Ang naging problema is umattend ka lang 1 day, 2 days. Tapos yung the rest ng course, hindi mo inatenan. Putol-putol. Or kaya lagi kang late. Hindi mo naaabutan. So ano nangyayari? Hindi mo nakukuha yung totoong laman nung workshop na inatinan mo, yung training na inatanin mo. So ano nangyayari? Dahil kulang-kulang, mababaw ang commitment level, hindi masyadong nakipag-participate sa mga activities, what usually happen? Wala kang natutunan. Kumbaga, you just wasted your time. Ayaw po namin na maging ganun yung experience nyo this time around. Di ba? Ang laki na ng problema natin sa business eh. Gusto natin kumita ng malaki. Ako, magbibigay ako ng oras. Ipaglilingkod ko sa inyo to. Yung nalalaman namin, ibibigay namin sa inyo. Pero once and for all lang, ipangako mo naman sa sarili mo, this time around magko-commit ako. This time around a-attend ako. Magiging maaga ako. Makikipag-participate ako. Kung may activity, gagawin ko. Kung may assignment, gagawin ko. Tatapusin ko. At the end of the day, all of you really have to gain knowledge. Yan ang kailangan natin sa sitwasyon na hindi natin alam kung anong mangyayari bukas, sa susunod na linggo, sa susunod na buwan. 'Di ba? I mean, 'di ba? Ang naging problem mo kasi before, naging complacent ka dun sa old process mo eh. 'Di ba? Pumetics ka eh, hindi ka nag-aral eh. Inuna mo yung Netflix eh. Inuna mo yung panonood ng YouTube eh, ng kung ano-ano mga videos diyan eh. Inuna mo yung mga politically inclined na mga videos, mga content, mga entertainment, 'di ba? Mas gusto mo silang pinapanood eh. Naging complacent ka before. And that is the reason why stagnant ka. Hanggang ngayon, hindi ka pa rin marunong mag-Facebook ads. Hindi mo pa rin alam ang difference between boosting and Facebook ads. Hindi mo pa rin alam kung paano gumawa ng tamang content para panonoorin ka ng mas maraming tao dun sa videos mo. Hindi mo pa rin alam hanggang ngayon on how you can actually attract new customers to your business. Hindi mo pa rin alam kung paano mag-expand, paano magparami ng branches, paano magpa-franchise. Because what? Kasi naging complacent tayo. No? So, pakiusap ko po sa inyo na let us all commit ourselves. Day one, nandito ka na eh. Kumbaga, nilubog mo na yung isang paa mo eh, sa dagat eh, or sa swimming pool. Lumangoy ka na. Diba? Join us.
'di ba? Kung seryoso ka doon sa nararanasan mong problema ngayon sa negosyo mo at gusto mong masolusyonan 'yan, dapat nandito ka lagi. Dapat nandito ka. Libre naman 'di ba? Hindi ho masamang makinig. Hindi ho masamang makipag-participate. I'm very sure. I'm very sure. Sa loob ng 14 days, hindi po pwedeng hindi namin tamaan yung nagiging problema mo ngayon sa negosyo mo. Hindi namin po pwedeng hindi masolusyonan yan. Hindi natin po pwedeng hindi masolusyonan yan. Diba? All I'm asking is, commit yourself. Diba? Kasi minsan nakakainggit Alam mo, naiinggit ka dun sa iba. Uy, ang galing nila kumikita sila nakakapag-operate sila. Uy, nakakapag-expand pa sila Samantalang ako, tagal-tagal ko na nagninegosyo. Gagawin ko na lang, sisihin ko na lang gobyerno, at least may masisi ako. Tama, mali. Di ba? Sisihin ko na lang yung kasi wala akong puhunan, wala akong sapat na kapital. Sisisihin ko na lang yon. Kaya hindi ako makapag-expand. Knowledge is everything. Knowledge is power. Totoo yan. I mean, maraming negosyante ang nakapag-umpisa nang ang pinuhunan lang nila is knowledge. Maraming negosyante ang nagtagumpay na nagsimula sila sa wala, nagsimula sila sa zero. Ano lang ang meron sila? Lakas lang ng loob at kaalaman dun sa negosyong ginagawa nila. At ito pa yung magandang good news ko po sa inyo. Some of you may be hopeless na doon sa negosyo nila. Marami sa atin, hindi ko na alam I mean, Sir Raymond, boss, hindi ko na talaga alam, boss. Diba? Kung ano gagawin ko. I'm sorry. Pero kaya ako umattend dito kasi hopeless na ako sa business ko. Parang gusto ko na magpalit ng linya Parang hindi na para sa akin to. Di ba baka meron sa inyo ganyan na yung mindset nila Kagaya nga ng paulit-ulit kong sinasabi, hindi mali yung negosyo. Mali ka lang na may-ari doon sa negosyo mo. Correct? Di ba? Baka nandito yung solusyon. Baka pwede pa nating buhayin yan. Baka pwede pa natin ma-recover yan. Di ba? Iaabot namin yung kamay namin. Tutulong kami. Free of charge. Diba? Wala ho kayong babayaran dito. So, the number one na kailangan natin gawin is adaptation. Effective pa rin po ang Facebook ads, by the way. Okay yan. Instagram ads, TikTok ads, okay yan. Yung ikaw nagbabayad. Pero kung, medyo kulang ka na talaga sa puhunan at wala ka talagang budget, diba? You have to be the influencer of your own business. Diba? Hanap ka ng mga negosyanteng kagaya mo na alam mo yun, sila yung nakakausap mo, sila yung napagtatanungan mo, sila yung doon ka sa kanila nag-i-engage. Why is that? It is so important na pagka ikaw ay litong-lito na at tinatamaan ka na ng anxiety dahil nga sa nag-lockdown, for example, iba yung may makausap kang negosyanteng kagaya mo na na-experience din yung na-experience mo Kung paano nila hina-handle yung situation. Ano ba yung matututunan namin in these 14 days? Detailed training, workshop, advanced, basic hanggang advanced on how you can actually market your product with ads and without ads. Okay? Pati content creation, tuturuan po namin kayo dito. Paano mapaviral ang negosyo mo? Tuturuan po namin kayo dito, kasama yan. Ano yung secret ingredient kung paano namin ginagawa yung negosyo namin? Tuturo namin sa inyo yan. As in, no holds bar to. Kung ano yung ginawa namin sa negosyo namin, mag-share screen kami sa mga susunod na araw kung ano mismo yung ginawa namin, yun ang ipapakita namin sa inyo. Para kokopyahin nyo na lang. Di ba? Sabi ko dun sa video ko, okay lang mangopya. So ipapakopya ko sa inyo kung ano yung mismong ginawa namin. Best practices, working process, no? Sir Raymond, bakit may ipapakopya? Di ba dapat trade secret nyo yan? Kaya ko siya gustong ipakopya sa inyo. Gusto ko patunayan sa inyo. Gusto kong i-prove sa inyo na okay lang mangopya. Tama? Gusto kong i-prove sa inyo na may mga negosyante pa palang ganito na nagtutulungan, hindi yung hilahan pababa. Gusto kong i-prove sa inyo na kaya mo yan. Na mapagtatagumpayan mo yan, huwag kang matakot. Probably most of you, before kayong umattend dito sa ating day 1 ng workshop natin, lost kayo. I mean, lost kayo. Hindi nyo na alam kung anong gagawin nyo. Hindi nyo alam kung kaya ko ba? Kaya ko pa ba? Kaya ko ba ituloy? Ngayon, binibigyan kita ng lakas ng loob. Nandito kami. Kami. Yung lahat ng mga kasama nyo rito sa webinar na to. Kasi alam nyo kung bakit ako ganito. Kasi na-experience kong ma-down Alam mo yun, yung wala ka ng pera, lugi na yung negosyo mo, at wala ka pang mahinga ng tulong. Ang ginagawa ho natin is wala hong kakwenta-kwenta ho ito kung hindi nyo ho i-execute or i-apply. No? Though, yung natutunan natin ngayon, maybe to some, it's basic. Maybe to some, it's bagong information sa kanila. At the end of the day, it will be effective. It will be only effective kung i-apply po natin. Okay?
So, simpleng posting, bukas, Canva, tama? Simple lang, di ba? Gawin nyo, guys. Gawin nyo. Di ba? We are here to help you guys. Without effort, di ba? Walang kwenta yung natututunan natin. So, amin, apply nyo kagad yung mga natutunan nyo. Lang, guys, ang gusto kong ipayo, ang gusto kong ibigay sa inyo, ngayon, di ba? Ano man ang mangyari, lagi nating tatandaan na merong Diyos na nakatingin sa atin. Merong Diyos. Huwag kayong mawawalan ng pag-asa. Diba? Kasi ano man ang aralin natin, gaano man tayo maging gaano man tayo maging magaling, gaano man tayo maging, alam mo yun, malaman man natin ang lahat. Pagka pipitikin ka talaga ng Diyos, pipitikin ka niya, wala kang magagawa. Wala kang magagawa. Diba? Kapag talaga pahihirapan ka niya. So, kailangan do our responsibility, no? Na bilang Kristiyano o bilang kung ano man ang pinaniniwalaan natin, di ba? Do our responsibility. Lagi tayo manalangin sa Diyos. Lagi tayo humingi ng tulong. Kasi kami, ang kapasidad namin, kakarampot lang kumpara sa pwedeng gawin sa inyo ng Panginoon Diyos natin. No? Turn ng lahat. Manalangin po tayo sabay-sabay. Ano man ang maging pagsubok, maranasan ninyo, nandito po kami, tutulong po kami sa inyo. No? Magbibigay po kami ng mga advices, tips, makakatulong po kami, mental health ninyo, di ba? At least nandito po tayo. Magsasama-sama tayo dito sa ating advocacy na to, di ba? Kaya nating lampasan yan at malalampasan natin yan.